Bago bumalik ng Pilipinas, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Italian Pavilion sa World Expo Osaka 2025 sa Japan. Dala ang temang Art Regenerates Life, naglalarawan nito ng makabagong interpretasyon ng ideal city of the Renaissance na may teatro, plaza at hardin bilang elemento ng pagkakakilanlan ng Italia. Binigyan ng Pangulo ng isang guided tour na nagpakita ng malikhaing paglalakbay na naglalarawan ng mga kulay ng mga ipininta noong panahon ng Renaissance. Nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa lungsod ng Marawi upang personal na makita ang mga ginagawang rehabilitasyon ng pamahalaan matapos ang labanan na naganap 8 taon na ang nakalipas. Sa kanyang pagbisita, una niyang kinumusta ang sitwasyon ng mga estudyante na kasalukuyang nagpapatuloy na kanilang pag-aaral sa mga itinayong temporary learning spaces. Dito, nagandong ang Pangulo ng mga kagamitan at internet gamit ang Starlink upang mas lalong mapabuti ang kondisyon ng kanilang pag-aaral. Dagdag pa rito, naghandog din ang Pangulo ng bagong Starlink sa mga karatig na eskwelahan sa Marawi. Hindi ko may paliwanag kasi alam natin ang Starlink na pinakamalakas na site, lalo na dito sa eskwelahan namin sa Gunsungan. Yes. So kahit po may mga wifi kami na connection, yung monthly 700, iba na po kasi pag Starlink makakatulong po ito sa learning ng mga bata, lalo na po sa mga teacher. Madali kami makagawa ng aming mga school materials kasi naka-online ka. Assalamualaikum. Maligayang pagdating sa aming eskwelahan na isang temporary learning space. Alam na natin yan na ang tinuturuan namin ay yung mga bata na galing sa Ground Zero nung nagka-SEEDS year 2017. Ngayon, pang 8 years namin po dito. It is an answered prayer para makita po niya yung sitwasyon ng ang TLS na baka mapadali po na makalipat na po kami doon sa Ground Zero, yung Marawi Integrated School. It's very important kasi timely po na pasukan na and nakita nyo naman namin mga mag-aral dito sa temporary shelter that they need a lot of help. Until now po, ito yung ating mga displaced kids na na-transfer dito sa Sagunsongan. So mahalaga po yun, lalo na yung Starlink, kasi we need Wi-Fi in every school. And not all of our school are equipped with Starlink. Mahalaga po yan kasi it can help in communication at saka sometimes po may mga alternative delivery mode wherein we need it by Zoom classes. So importante po talaga na magka-Wi-Fi din po itong mga paaralan natin dito. Kami po and the entirety of the City Schools Division of Marawi is very, very happy. And we would like to thank our beloved Mr. President, Bongbong Marcos, for coming over and making sure na makita niya talaga kung anong kalagayan namin dito sa Sagunsongan Temporary School. Sa tinaguriang Ground Zero ng labanan, pinuntahan ng Pangulo ang Marawi Dansalan Integrated School o MDIS, isang bagong tayong gusali na magsisilbing bagong paaralan para sa mga estudyante mula kindergarten hanggang senior high school. Tampok dito ang 10 gusali na may 4 na palapag bawat isa kung saan may 20 silid-aralan sa bawat gusali. Ang proyektong ito ay bahagi ng Bangon Marawi Comprehensive Rehabilitation and Recovery Program na may layuning muling itayo ang mahalagang social infrastructure at ibalik ang normal na buhay para sa mga nawalan ng tahanan at kabuhayan sa Marawi. Itong Ground Zero ang wala pang nakabalik kasi unang-una wala pang nakapagtayo ng bahay kasi hindi pa kami nabayaran. Kasama na ako doon. Matagal na itong nakatayo itong integrated school pero hindi pa kami nakaka-transfer dito kasi walang pupils, walang estudyante. Doon sila sa outside the Ground Zero nakatira. Itong sitwasyon namin na hanggang ngayon, na-displaced pa kami. Ako nga, nakikitira lang ako sa anak ko dyan sa Sadok. Lahat ang properties namin, mga bahay namin, kasama yung mga constituents dito sa
ground zero na kung saan-saan lugar sila napadpad. Hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung makakabalik kami. Sana naman, itong pag-asa namin na nakikita namin dahil darating si Presidente, ay makikita niya yung kalagayan namin na mapabilis yung pagbayad sa amin. The construction of 10 units school buildings located at Moncado, Kalinginan, Marawi City. 6 of which are for the elementary primary and then 4 buildings are for the secondary. The amount of about 520 million contracted for the 10 units were already completed, and then we have a request for about 274 million for the 8 ancillary facilities that would provide all the necessary amenities for this school building. Nag-start kami ng procurement by 2019, and then we were able to construct a full blast operation during COVID time 2020, and then it was turned over the other year. There was used to be a school building here, hindi lang masyadong malaki. Nawala yung mga tao kasi doon sa results sa effects sa Marawi Siege. So it is just appropriate na ibalik. Doon na at present wala nang mga tao ngayon, but then once fully operational na ito, they will come back. The community government is already in place, so it is now the duty or the role of the LGU to encourage all the Syrians to come back. Hirap, hindi marami, you cannot see many of school buildings na ganito karami at ganito kaganda. Kasunod nito, nagsagawa ang Pangulo ng inspeksyon sa bagong tayong Marawi City General Hospital, ang kauna-unahang ospital na itinayo matapos ang kaguluhan sa lungsod. Sa kanyang pagbisita, nilibot niya ang buong pasilidad at sinuri ang mga ginagawang plano pati na ang istruktura nito. Layunin ng administrasyon na palakasin ang serbisyo medikal lalo na sa mga naapektuhan ng kaguluhan. Binanggit din niya ang kahalagahan ng agaran, dekalidad at maaasahang serbisyo medikal bilang mahalagang bahagi ng pangmatagalang pagbangon at rehabilitasyon sa lungsod ng Marawi. We're progressing well. Sa ngayon is nasa 90-95% tayo sa completion, and we're hoping to finish this in a month or so. And we're really happy na matapos na to para makapagserbisyo sa mga kababayan natin na taga Marawi City. It's a very big help. It's a very big help and a very crucial. Came at a time na very crucial and it can contribute to the rehabilitation at pagbangon ng Marawi City. Lalo na it will be able to provide the basic services as well as surgical services para sa mga kababayan natin sa Marawi City. We're very grateful and very thankful to the support of our dear President and patuloy sa pagsuporta, and this is also consistent with his instruction sa atin na dapat dama ng bawat Pilipino ang serbisyong pangkalusugan. Nagsagawa rin ang Pangulo ng inspeksyon sa bagong tayong Port of Marawi, ang unang modernong pantalan na inaasahang magpapalakas sa connectivity sa rehiyon. Sa kanyang pagbisita, iniutos ng Pangulo ang pagpapatayo ng iba pang pantalan sa mga bayang nakapalibot sa Lanao Lake na magsisilbing susi upang palawakin ang kalakalan, transportasyon at turismo. Sa huling bahagi ng kanyang pagbisita sa Marawi, kinumusta ni Pangulong Marcos Jr. ang 103rd Infantry or Haribon Brigade ng 1st Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Ranao. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Commander-in-Chief na bagamat tumaas na ang subsistence allowance, kasalukuyang pinag-aaralan ang mas responsableng sistema ng kompensasyon na isinasaalang-alang ang iba't ibang panganib na kinakaharap ng mga sundalo. Prioridad ng pamahalaan ang mga benepisyong pangkalusugan, scholarship at suporta sa pamilya upang mapabuti ang moral at pasanin ng mga tropa.
Sa pagsugpo sa ilegal na droga, pinapalakas ng Pangulo ang ginagawang pagkumpiska sa mga bawal na gamot. Kanyang iniutos ang pagpapaigting ng monitoring sa mga pantalan at maritime routes upang maiwasan ng smuggling. Nakatakda ang pagsira sa mahigit 1,300 kilo ng shabu na tinatayang may street value na 8.8 billion pesos gamit ang thermal decomposition. Natagpuan ng mga ito na palutang-lutang sa karagatang nakapalibot sa mga lalawigan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Ito ngayon tayo, tignan natin itong latest na nahuli natin na iba't ibang, mostly shabu, mostly ito, methamphetamine, itong nahuli natin. Ito yung nababalitaan natin na nakita na lumulutang na lang off of our western coastline, Region 1 hanggang Zambales. So, ito lahat ang, which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years, we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin, which is the largest considering the time that we are putting it under the 3 years lamang. Ito ang bunga nung naging instruction ko sa ating mga otoridad na dapat ay unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. At medyo na-monitor na rin natin, nakikita na rin natin. So, what we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. So the press has a very important role in this. Puntahan ninyo dahil ang procedure dito, saan dadalhin ito? Kapas. This will be brought for destruction to Kapas in Tarlac. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein, and I think we are beginning to see the good effects of that new policy. Yes, itong activity na ito is of course it is in line doon sa order ng ating presidente na yung mga shabu, floating shabu, and other of course drugs na in our possession na pwede nang i-destroy ay gagawin natin kaagad-agad. So nandito tayo ngayon, doon sa ating likuran, nandito na yung mga i-destroy na illegal drugs tomorrow doon sa Kapas, Tarlac. So i-inspect natin ngayon dito sa atin para makita ng ating mga mahal na kababayan na ito yung mga illegal drugs ready for destruction tomorrow. Dalawang senaryo yan. Pag yan, yung droga, yung drugs yon ay subject doon sa court litigation o may kaso, ang proseso dyan, hihintayin namin yung court order para sa destruction. Yun ang number one. Kung doon sa iba naman, meron tayong mga regulated drugs na expired under the Dangerous Drugs Board regulation. Yan ay meron silang dalawang options. I-surrender sa PDEA at yung PDEA ang mag-initiate ng destruction, or they can go to yung ENB sa DNR, EMB accredited destruction facilities, then they can do that. But under the same regulation, they should submit a report of destruction sa PDEA pa rin. Yon. Dito naman sa floating, yung mga walang kaso, under the regulation of the Dangerous Drugs Board, ang may authority yan is PDEA. So in this case, mag-issue ako ng certificate of destruction at yun na, we can proceed with the destruction tomorrow. Ito na ngayon yung programa ng ating administration, ang current administration under our president, yung anti-strategy noon, ang ginawa ngayon is enhance anti-drug strategy.
So nandun na yung strong collaboration between and among law enforcement units. Nandyan na yung PNP, nandyan yung NBI, of course kung maritime, nandyan yung Coast Guard, nandun din yung Philippine Navy. That's why we are doing this because of the enhanced strategy, anti-drug strategy of our President. Sa palasyo ng Malacanang, nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kasama ang ilang cabinet secretaries upang talakayin ang mga konkretong hakbang para maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino at ordinaryong mamamayan sa bansa mula sa mga epekto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Kabilang sa mga napag-usapan ay ang pagbibigay ng subsidiya sa gasolina, cash aid at iba pang suporta mula sa gobyerno. Maging ang usapin para mapanatili ang abot kayang presyo ng mga bilihin at pasahe sa pampublikong transportasyon. Pinangunahan ng Pangulo ang pagsusunog sa mahigit 1,500 kilo ng iligal na droga na nagkakahalaga ng 9.48 billion pesos sa isang aktibidad sa Clean Leaf International sa Capas, Tarlac. Aniya, ang ginawang pagsunog ay patunay sa transparency ng pamahalaan sa kampanya laban sa iligal na droga. Tumagal ang proseso ng 24 na oras at sinundan ng confirmatory testing ng Philippine Drug Enforcement Agency. Activity ngayon ay ipinakita natin sa publiko. Andito nga ang ating mahal na Pangulo para makita rin niya yung proseso na pag-distract ng mga nakumpiska, mga na-discover, at saka yung mga droga, na pati yung mga ebidensya na galing sa korte. Of course, may court permission yan. Kaya ito yung proseso. Kasi ang ating Dangerous Drugs Board Regulation, ang kanyang sinasabi ay dapat itong mga ebidensya, itong mga seizures, sa mga illegal drugs ay ma-dispose through thermal destruction. Ito ngayon yung thermal destruction. And by any other equivalent means. Yung equivalent means, pinag-aaralan pa ng Dangerous Drugs Board kung ano yung pinaka-feasible. Dahil sabi na rin ng Pangulo kanina, yung gaano kahaba, itong ganitong klaseng makina, ay kailangan 12 hours yan na sinusunog, and then may cooling off period na 11 hours. And after the cooling off period, ini-examine ulit kung mayroon pang traces, even small traces of yung drugs niya. Ngayon kung wala na, okay. Kung mayroon pa, ibabalik ulit. Same process. Ngayon, ang board ngayon, Dangerous Drugs Board, ay nag-iisip din ng ibang paraan. Baka sakali mayroon pang ibang paraan. Pero sa ngayon, ito yung ating ginagawang procedure. Well, kahapon, nakita natin, in-inspect din ng ating Pangulo, mga ito. At nakita niyo kung paano i-store yan sa PIDEA storage room, laboratory. Paano sinisafeguard. At sa isang secured na area rin, nakalock din, may mga insulating witnesses din mula doon sa pag-area of seizure to the storage area hanggang dito sa destruction. Ito yung buong proseso nito. Pinapakita kasi natin, ang pamahalaan pinapakita sa publiko, na yung proseso ay transparent. May mga accountable officials na pumipirma pa nga sila sa mga dokumento para ma-ensure na yung napaka-higpit kasi ng korte doon sa chain of custody of evidence. Kaya ito recorded lahat yan. Of course, kasama ang media sa pag-i-ensure na transparent ang proseso. Kasama rin ang ating mga taga-DOJ at mga elected officials. So, kanina nakita natin, andito po si Governor ng Tarlac at andito yung Mayor din ng Bamban. Na-witness din nila kung paano sinisira, dinidistract ito mga confiscated at mga seized illegal drugs. Wala kaming tigil sa pagsasaliksik kung ano pa ang proseso na mas madali at mas open sa publiko para yung duda ba, mawala na yung duda kasi may mga ilang mamamayan pa rin tayo na nagdududa na yung lahat ng nakumpiska, na seized, hindi lahat umaabot dito sa incinerator plant. Kaya
wala kaming tigil sa pag-iisip kung paano ma-ensure yung transparency and accountability of the officers na humahawak dito sa mga confiscated at seized illegal drugs. Kasama na yung mga ebidensya. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Valor Clinic sa Fernando Air Base Hospital sa Lipa City, Batangas, bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga veterano at retiradong sundalo. Layunin nitong mapabuti ang access sa healthcare para sa mga veterano, retirees ng Armed Forces of the Philippines at kanilang pamilya sa buong bansa. Itinataguyod ng programa ang pagtatayo ng mga klinika sa loob ng military treatment facilities upang mas mapalapit ang serbisyo medikal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ang hakbang na ito ay sumusuporta sa utos ng Pangulo na paigtingin ang serbisyo para sa mga veterano at retiradong sundalo. Lieutenant Maria Rowena Dimawala, retired po ako sa Philippine Air Force. I served 30 years of military service. Dito po, the usual assignment dito rin po sa Lipa. Napakalaki po ng magagawa ng Valor Clinic dito sa amin. At nagpapasalamat po kami sa proyektong ito, una sa Presidente, kasi po binigyan nila kami ng chance na hindi na po mahirapan yung mga veterano, lalo na po yung mga matatanda na. Kasi ang nangyayari po dito, yung magre-rent sila ng sasakyan, halimbawa isang van, magsasama-sama sila, pupunta pa sila sa Quezon City para ma-check up. Madaling araw po sila umaalis. Pagkatapos, pag na-check up at saka pa yung balik. Pag medyo mahina na yung veterano, hindi na po sila nakapagpa-check up. Marami pong grupo ng mga veterano dito na ganun ang nangyayari. Kaya napakalaking pasasalamat po namin dahil binigyan kami ng ganito na, as I heard, this is the pilot project. To the President of the Philippines, kay Pangulong BBM, maraming pong salamat sa proyektong ito. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Napakalaking tulong po para sa amin. At sana po all over the country magkaroon ng ganito. Habang nasa Lipa City, Batangas, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa pagtatanggol sa bansa. Sa kanyang talumpati sa PAF Air Education and Training Command sa Fernando Air Base, ipinangako niya ang patuloy na suporta ng gobyerno. Aniya, gagawin ng pamahalaan ang lahat upang mabigyan ang mga sundalo ng pinakamahusay na kagamitan, training at pasilidad, kabilang na ang health facilities na makikinabang pati ang kanilang mga pamilya. Ipinaalala niya na pangunahing tungkulin nila na protektahan ang teritoryo ng bansa, siguraduhin ang kaligtasan ng mamamayan at ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas.